Alright mga kababayan, alas 9:27 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, dyaryo na TV pa. Ito ay sa pagkatanghal po natin ngayon ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. Bagamat nagkaroon po ng bahagyang pagkawala ang ating pagkatanghal dahilan nga po sa talagang pabagubagong signal. Signal ng gangay ng ang linya, ang kuryente ay sundot-sundot yung kanyang lakas kaya medyo mahina po talaga. Kaya gayon pa man ay tayo ay muling magkakasama at magkakaniig dito sa ating pagtatanghal. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Anyway mga kababayan, sama-sama po nating magnilay-nilayan ang lahat ng mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At syempre sa ating mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na kinakailangang makarating sa lahat, sa bawat Pilipino, sa bawat sambayanan, upang malaman po natin ang kahalagahan ng mga pangaraw-araw na mga balitaan. At syempre ang ating pong nakakapiling po dito sa ating Studio 1 ay si Ate Del Rose Aldea Santos bilang production assistant. At ganoon din ang ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan mula sa kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise sa ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansa. Yan. Sa buong Kalusunan, sa buong Kabisayan at Kamindanawan. Siyempre, partikular po dito sa Mega Manila. Right, Kuyang Don Robert Ramiro, standby report. Good morning everyone. Magandang umaga kay Brother Mick Acebeda. Thank you sa iyong panonood at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa area at lugar ng Calatagan, Batangas. Sa mga brother at sister ng KPP dyan sa Oriental Mindoro, sa pangunguna ni Brother Gerald Gasek, ni Brother Robin Pamilara, likewise kay Brother Ansel Arroyo, kay Brother Celso Cueto, and kay Brother Beethoven Alban. Yan. Magandang morning din kay Sister Analisa Minguela Gasik at kay Sister Merlin Padre Kiliam. Magandang umaga. Pagpalang araw nga po ngayong araw ng Miyerkules. Siyempre ngayon po ay araw ng ating mahal na Inang Birhen ng Inanalagin Saklolo dyan sa Baclaran. Kaya yung may mga palaging ginagampanan na nobena sa Our Lady of Perpetual Help ay tuwing Miyerkules po yan. Nila ginagampanan saan man tundako. Kaya good luck po sa inyong lahat. At siyempre, ganoon din po sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa ibayong dagat. Sa ating mga OFW na patuloy na naglilingkod sa kanilang mga boseng. Kaya sa inyong lahat dyan, kailangan ay ibayo ring pag-iingat po. At laging manalangin at magdasal sapagkat napakabisa ang nagdarasal at nananalangin sa ating dakilang may kapal. Sa lahat ng ating mga Homeowners Association sa iba't ibang dako ng kapuluan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga presidente ng homeowners, sa lahat ng mga asosasyon sa buong bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise sa lahat ng ating mga autoridad, sa ating mga kapulisan, ating mga Philippine National Police. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din sa lahat ng ating mga kasundaluhan na binubuo ng AFP. Magandang umaga po. Siyempre, magandang umaga po sa ating butihing presidente ng 2ID Press Corps na si Ate Pau de la Cruz Mujar. Good morning Ate Pau at sa lahat ng mga kasapi ng 2ID Press Corps.
At syempre sa lahat po ng ating mga nasa Studio 4, yan, sa kinaroroonan ni Ate Kuyang Paul Aludo dyan sa Region 3. Magandang umaga, Kuyang Paul. Ano din sa ating PRO na si Kuyang Fen Aludo. Magandang umaga. Magandang morning din sa lahat ng ating mga kasado patrollers sa iba't ibang area at dako ng ating kapluan. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Bisayang Tisoy na nasa Studio 3. Magandang umaga, Kuyang Wayne Espino Lawson. Siya po yung ating angkor ng isyu ng lipunan. At malapit na po ninyong yan ay masubaybayan. Medyo talagang may mga inaasikaso pa lamang at malagang isinasaayos ang ating Kuyang Wayne sa kasalukuyan. Alright, sa lahat ng ating mga kasado patrollers, standby reports, makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. Round 1. Ready, go! Ganap na alas 9:33 ng umaga, ang time check ay hatid ng Kasado Media Group. Narito mga kababayan ng ating mga pangunahing mga balita. Pangulo ng Kamara nananawagan ng libreng kuryente para sa mga kabahayan na mababa ang konsumo. Round 1. Ready, go! Samantala, isinulong ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang pagpasa ng panukalang nagbibigay ng libreng kuryente sa mga kabahayan na may mababang konsumo na papalitan ang kasalukuyang cross-subsidized system ng direct government subsidy na naglalayong gawing mas abot-kaya at patas ang kuryente sa buong bansa. Ang House Bill number 2700 o ang panukalang Free Electricity for Low Consumption Households Act ay naglalayong i-institutionalize ang isang direktang subsidy ng gobyerno. Naganap na sumasaklaw sa singil sa kuryente ng mga karapat-dapat na sambayan sa loob ng isang tinutukoy buwanang threshold habang pinapawalang bisa ang subsidize ng bahagi mula sa 12% value added tax or VAT. Sa ilalim naman ng panukala ang isang karapat-dapat na sambahayan ay tumutukoy sa isang residential consumer ng average ng buwan ng pagkukonsumo sa nakaraang 3 buwan ay hindi lalampas sa 135 kilowatt-hour. O ang buwan ng singil ay hindi lalampas sa 2,000 piso alinman sa mas mababa na napapailalim sa sertifikasyon ng Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy o DOE, bagamat walang alinlangan na marangal ang layunin ang kasalukuyang sistema ng subsidiya ng sa kuryente na naihatid sa pamagitan ng lifeline rate para sa mga indigent consumers at ang diskwento ng senior citizen ay ipapatupad sa pamagitan ng cross-subsidize kung saan ang ibang mga mamimili ang nagbabayad ng gastos, sabi ni Marcos na sa isang balita noong Martes. Binanggit ang isang pag-aaral noong Disyembre taong 2024 ng Philippine Institute for Development Studies. Sinabi niya na ang mga diskwento sa lifeline ay nag-iiba sa bawat distribution utility dahil sa iba't ibang kakayahan sa pananalapi at mga katangian ng customer. Sinabi niya na ang HB 2700 o HB 2700 ay naglalayong lumipat mula sa cross-subsidization patungo sa isang direktang subsidy ng gobyerno upang matugunan ang mga pagtutulot sa kasalukuyang sistema at alisin ang pasanin sa iba pang mga mamimili. Pinapayagan din ang panukalaang transparent na magpapatunay at pagbubukod ng mga hindi karapat-dapat sa sambahayan batay na sa isang tinukoy na threshold. Alisin ang VAT
sa mga subsidized na halaga pag sa isahin ang pagpapatupad at tiyakin ang mga publikong pundo ay direktang makikinabang sa mga karapat-dapat na sambayan. Kung ang isang sambayan ay lumampas sa threshold sa isang partikular na panahon ng pagsingil, ang sambahayan ang magbabayad ng buong bayarin para sa buwan na iyon ng walang subsidy. Gayon pa man, ang gayong pansamantalang hindi pagiging karapat-dapat ay hindi automatikong magdidiskwalipika sa paggamit ng mga benepisyo sa mga susunod na panahon ng pagsingil. Napapasailalim sa patuloy na pagsunod sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat ang panukalang batas ay nag-uutos na ang mga distribution utility ay nag-issue o mag-issue ng zero charge sa singil sa kuryente sa mga napatunayan na karapat-dapat na sambahayan at magsumite ng na verify na reimbursement claim sa DOE. Natapapailalim naman sa mahigpit na pag-audit ng Commission on Audit upang maiwasan ang pagtagas at matiyak ang pananagutan. Upang maiwasan ang duplikasyon at pagkakagambala, ang panukala ay nagbibigay ng 2 taong panahon ng paglipat kung saan ang direktibang subsidy ng gobyerno ay magkakasama na umiiral sa lifeline rate at iba pang mga subsidyo sa kuryente. Sa panahong ito, ang DOE at ARC na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ay susuriin kung ganap napapalitan ang lifeline rate, payagan ang parehong mga programa na magkasama sa magkahiwalay na mga saklaw ng benepisyaryo o magpatibay ng iba pang mga rekomendasyon. Sa pagsasabatas ng panukalang ito, pinagtibay ng Kongreso na ang kuryente ay isang pangangailangan na dapat gawing abot-kaya at naa-access ng Estado, sabi ni Marcos. Ganap na 39 na minuto makalipas ang ika-9 ng umaga. Good morning, Kuyang Arnold, Kasado Patrol 60 from Gingog City, Misamis Oriental, Mindoro. Siyempre ang pagbati po ay mula kay Kuyang Francimar Butlay, ang ating Kasado Patroller na naririyan sa Gingog City. Kamusta na kayo dyan, Kuyang Francimar Butlay? Naka-recover na ba o nakamove on na ba ang ating mga kababayan dyan sa Gingog, dyan sa Misamis, doon sa mga nakalipas na sama ng panahon diyan? Naging okay ba naman ang naging sitwasyon ng ating mga kababayan diyan? At hindi ba naman nagkaroon ng malaking suliranin dulot ng mga pagbaha? Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mga balita. Nakuha ng Philippine Coast Guard ang mga eroplano ng US King Air para mapalakas ang kapasidad sa paghahanap at pagsagip. Round 1. Ready, go! Formal na sinimulan ng Philippine Coast Guard ang pagbili ng 3 Beechcraft King Air turboprop airplanes mula sa Estados Unidos upang mapalakas ang maritime domain awareness at search and rescue capabilities ng bansa. Sa isang payag nitong Martes, sinabi ni Philippine Coast Guard na ang pagkuha ay formal na sa pamagitan ng isang liham na alok at pagtanggap ng nilagdaan ni PCG Commandant Ronihel Gaban at US Assistant Secretary at War for Indo-Pacific Security Affairs Jan No sa isang bilateral meeting sa Makati City noong Lunes. Ang milestone signing ay nagpapatibay ng isang critical na pag-upgrade sa kakayahan ng MDA at SAR na PCG, sabi nito. Ang paglagda ay matapos ang serye ng mga insidente sa dagat sa karagatan ng Pilipinas tulad ng pagbagsak ng bulk carrier na MV Devon Bay at
paglubog ng pampasahirong ferry na MV Tricia Kirsten 3 na naganap ilang araw ang pagitan. Ang mga insidenteng ito ay nagbibigay diin sa kagyat na pangangailangan para sa mas mabilis at mas mahusay na pagtugon sa SAR. Sabi nito, bukod sa pagkuha ng sasakyang pangimpapawid, tinalakay din ni Nagaban at NO ang Search and Rescue Optimal Planning System Program. Isang komprehensibong program sa pagpaplano ng US Coast Guard SAR na gumagamit ng advanced na teknolohiya ng pagmodelo at simulation ng kapaligiran. Upang ma-optimize ang pagpaplano ng paghahanap, ang programa ay sinasabing nagpapalaki sa posibilidad na mahanap ang mga taong nasa kagipitan sa dagat. Nagpapakilala ng mga kakayahang ito ay inaasahang makabuluhang mapalakas ang pagiging epektibo ng Philippine Coast Guard sa operasyon ng MDA at SAR, sabi ng pahayag. Sa pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang mas malawak na suporta ng US na sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, kabilang ang patuloy na operasyon ng MDA sa West Philippine Sea at suporta para sa iba pang mga tungkulin ng Coast Guard. Ang pulong ay nagpatibay sa dimensyon ng Coast Guard to Coast Guard ng alyansa ng US, Philippines at ng ibinahaging pangako sa isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific, sabi ng PCG. Inihayag din ni Gaban ang kauna-unahang paglahok ng Philippine Coast Guard sa Rim of the Pacific exercise bilang kauna-unahang Foreign Coast Guard service na sumali sa pagsasanay mula ng maitatag ito. Ang kaganapan ay maglalagay ng Philippine Coast Guard kasama ang mga nangungunang hukbong dagat at mga ahensya ng seguridad sa dagat sa mundo, sabi nito. Apat na minuto makalipas ang ganap na ika-siyam ng umaga. Apat na minuto makalipas ang ganap na ika-siyam ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre may paghatid ng balita ang ating Kasado Patrol 20. Mula po dito sa National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero. Lumang stock ng bigas ng NFA, isusubasta na. Yan, maganda yan na. Alright, ang detalye po niyan ay ating malalaman sa ating Kasado Patrol 20 ng National Capital Region. Kasado Patrol Report. Anyway, narito ang ating Kasado Patrol 20 upang yatid ang balita. Lumang stock na bigas ng NFA isusubasta na. Alright, Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. Alright, good morning. Kuyang Arnold, mga kaibigan, isusubasta na ng National Food Authority ang lumang stock ng bigas na nakaimbak sa mga bodega ng ahensya. Sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson, kailangang isubasta ang 754,000 bags of 18 well-milled rice stocks o ulaon na mahigit sa 3 buwan nang nakaimbak sa bodega. Ang susubasta ay itong mga lumang bigas na ang layunin ay magkaroon ng malawak na espasyo ang mga bodega at upang mapakinabangan pa ng publiko ang mga butil bago ba ito masira o unfit for human consumption.
natayang aabot sa 912 million pesos ang malilikom o revenues ng ahensya para gugulin sa operational expenses, pang sweldo sa tao, panggiling ng palay, pang transport ng gas, pambili ng sako at pambili ng truck na gagamitin panghakot ng palay. Ang sitwasyon niya ay naayon sa mandato ng batas kung kaya't inaanyayahan ng kalihim o ng administrator ng NFA ang mga negosyante o individual na sumali sa bidding for proper documentation. Ang auction o bidding ay gaganapin sa NFA Central Office sa Pebrero 20 ng taong kasalukuyan at ang magiging kwalipikado na bidder ay maaari nang magpadala ng kanilang bidding sa pamamagitan ng mga regional offices. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMM News, Janina, TV5. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 20. Mula pa rin po dito sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramiro. Thank you, Kuyang Don. Inihatid ng oras ay 48 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Talagang ang inyong Kuyang Arnold ay talagang medyo nabubuyoy o nabubulol. Siyempre medyo talaga matindi po lagi yung tinatamasa po nating puyat at mga pagre-research ng mahalagang mga nangyayari po sa loob at labas ng ating bansa at talagang wika ngay patuloy na tayo ay magkakaalaman sa ating mga balitaan. Anyway, shout out kay Sister Jean Serna ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Mindoro. Anyway, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga balita. VI, naaresto na ang 4 na dayuhan dahil sa iba't ibang pagkakasala. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, iniulat ng Bureau of Immigration nitong Martes ang pagkakaaresto sa 4 na dayuhang magkaiwalay sa operasyon sa Nueva Ecija at Iloilo dahil sa iba't ibang paglabag. Sa ilang ulat noong Martes, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado na ang isang South African, Pakistani at 2 Chinese nationals ay nadakip noong February 12 at 13. Sa Sipais Amer, Garmi 32 taon ay naaresto noong Pebrero 12 sa Port Magsaysay, Nueva Ecija dahil sa pagtatrabaho sa isang kumpanya maliban sa kanyang nagpipistisyon na amo. Sa paglabag sa mga tuntunin ng kanyang 9G working visa, nagpatuloy ang mga autoridad sa lugar ng trabaho kung saan natagpuan si Garni at aktibong nagtatrabaho bilang tagapamahala ng proyekto. Hindi niya may pakita ang kanyang pasaporte o sa dokumento sa immigration sa oras ng inspeksyon. Sa parehong operasyon, natagpuan din ni Emran Katat na nagtatrabaho sa site bilang isang espesyalista sa operasyon ng walang balidong working visa. Noong Pebrero 13, narestos ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Intelligence Division Sinawang Jai Bai na kilala rin bilang Kevin Wang, 43 taon at Wang Libby na kilala rin bilang Lisa, 46 na taon sa Iloilo dahil sa overstaying at paglabag sa mga kondisyon ng kanilang pamamalagay. Si Wang Jabay ay natagpuan na namamahala sa isang business establishment sa Balasan sa kabila ng walang valid visa extension, habang si Wang Libby ay naaresto sa Buratak Nuevo matapos
matagpuan na nagtatrabaho sa isang kumpanya maliban sa kanyang petitionering employer at hindi nagpapakita ng balidong pasaporte o mga dokumento sa immigration sa panahon ng inspeksyon. Thank you. Samantala mga kababayan, narito pa rin ang mga karagdagan nating mga balita. Comelec handa na para sa Marso 14 Special Poll sa Antipolo. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, sinabi ng Commission on Election nitong Martes na handa na silang idaos ang special polls sa 2nd District ng Antipolo City sa Marso 14 at ang pagprint ng mga manumanong baluta na gagamitin ay matatapos sa loob ng 1 linggo. Hindi po mas kaunti, handa kaming magsagawa ng mga special na baluta. Patuloy ang pagprint at nakatakdang matapos ngayong linggo, sabi ni Comelec Chairperson George Garcia sa isang panayam. Pinasalamatan din niya ang suporta ng local government unit, gayon din ang iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, inuulat ni Garcia na hindi sila makakapagbigay ng karagdagang allowance sa mga guro na magsisilbi sa panahon ng special polls. Dahil ang Comelec ay hindi nabigyan ng karagdagang pundo, aniya ang budget na hinihingi nila sa Department of Budget and Management ay 98 milyong piso para sa political exercise, ngunit 70 milyong piso hanggang 75 milyong piso lamang ang naibigay sa kanila. Hindi natin sila mabigyan ng dagdag na pag-aaral, gagamitin namin ang aming ipon para sa kanilang sweldo. Paliwanag niya, noong nakaraang halalan, ang mga guro ay binigyan na ng minimum ng 9,000 pesos hanggang 12,000 pesos. Samantala, sinabi ni Garcia na ang pagsasanay para sa mga guro ay gaganapin sa mga paaralan sa halip ng mga hotel at ang kanilang metal allowance ay hindi magiging ganoon kataas. Sinabi niya na kailangan ang mga pagsasanay dahil hindi lahat ng mga guro ay pamilyar sa manumanong butuhan. Wow, thank you. 6 na minuto makalipas ang ganap na ika-9 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mga balita. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig. Diyan sa area po at lugar ng Kamindanawan, diyan sa mga Blaan Tribe. Sa pangunguna po ni Ate Fredeline Samaldani. At syempre sa ating po mga kababayan po diyan sa Kabisayahan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat diyan. Sa lahat ng ating mga nakasubaybay po diyan. Diyan po sa mga taga Hong Kong, yan, magandang umaga po. Sa ibang bansa po yan. Yan sa mga taga Taiwan, yan. Magandang umaga po sa inyong patuloy na pagsubaybay at paggabay sa ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. Anyway, mga kababayan, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 60 mula po dyan sa area po ng Gingoog City, dyan sa Kamindanawan. Naandyan si Uyang Francimar Butlay upang magatid ng mahalagang balita. Yan. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po sa firearms, 43 firearms mula sa 11 sa South UPI Maguindanao del Sur. Sinuko sa militar. Yan. At ang detalye pong yan ay ating pong malalaman sa ating Kasado Patroller ng Gingoog City, Misamis.
na si Kuyang Francimar Butlay. Alright, Kuyang Francimar, stand by. Report. Kasado Patrol Report. Tatlong minuto bago mag-ikasampo ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright? May pagbabalita si Kuyang Francimar Butlay mula dyan sa Gingoog City. Alright, Kuyang Francimar Butlay. Good morning! Good morning, Kuya Arnold, at sa lahat ng taga-subaybay. Naging matagumpay ang isay nagawa ng presentation of loose firearms sa loob ng municipal gym dito sa barangay Rugua, bayan ng South UP, Maguindanao del Sur. Nasa 4.3 loose firearms na voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa 11 na barangay sa bayan ito ng South UP. Bahagi ito sa Small and Light and Weapons Management SEWM program sa tulong ng Municipal Task Force to end the local armed conflict. Pinanguluhan ni Brigadier General Michael Santos, Commander ng 60th Infantry Brigade, na seremonya sa kanyang mensahe na binigyan niya ang kahalagahan sa isinukong armas na makatutulong sa pagbaba ng krimen at lokal ng alitan. Binigyang pugay ni Brigadier General Michael Santos at Brigade Commander ng 63rd Brigade ang mga sibilyan na nagpasyang na nakaisa sa programa. Ayon sa militar, ang pagbabawas ng armas sa loob ng mga barangay ay direktang nakatutulong sa pagbaba ng krimen at lokal alitan. At nakaisa naman sa maturuan ng aktibidad din sina City Sara at kasang SW Upal DPS Secretary at Muhammad Maya ng Joint Peace Security Committee upang ipakita ang suporta ng pambansang pamahalaan sa lokal ng proseso na kapayapaan. Pinapasalamatan naman ni Mayor Helen Benito Padua ang kanyang mga nasakupan ayon sa alkalde ng pagtugon ng 11 barangay ng isang malakas na sinyales ng South UP ay nakakaisa sa layuning tulbukan ang mga armadong pakikibaka at yapakin ang legal sa sistema ng pamahalaan. Mula dito sa kinaroonan mo sa Hingog City, Kasado Patrol 60, nag-uulat sa KBS RMN News, Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 60. Mula naman po dyan sa lalawigan at iriyan ng Gingoog City dyan sa Misamis Oriental dyan sa Mindanao. Kuyang Francimar Butlay. Samantala, impuntong alikasampu ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Anyway, sunod po naman natin ang pagulat ng ating Kasado Patroller na nariyan po sa area at lugar ng Cavite, dyan sa Calabarzon area, si Double L. Alright, Double L, stand by. Report. Kasado Patrol Report. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25. Mula naman po dyan mga kababayan sa area at lugar ng Cavite. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po ang kanyang ulat hinggil po dito sa yan. Ipinagyabang na pera nakaw. Nako. Ninakaw pala ng suspect, ho.
Kaya nako po, ito nga yun ang sinasabi. At Senior Citizen Rescue after 2 hour, hostage taking and Nay Cavite. Ang lahat ng detalyeng iyan ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol 25. Alright kay Double L. Alright, Double L, good morning! Good morning, Kuya Lando. Yes, Kuya Arnold. Okay. Ano yung sinasabi mo na ipinagyayabang na pera, nakaw pala? Ang suspect ay arestado. Alright, sige, iputok mo na yan. Wala yata ang monitor si Kuyang Lando. Alright, balikan na lamang po natin siya. Ganap na 10 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National News Sweeper. Alright, talagang yan. Okay, nagbabalik ho. At muling na nag-connect. Okay. Alright, Kuya Lando Luto. Ano itong sinasabi mong pinagyayabang na pera, nakaw pala? Ang suspect, arestado dyan sa General Trias, Cavite. Alright, sige. Iputok mo na yan. Tama ka dyan, Kuya Arnold. Pinagyabangan na pera ito. Ito pala ay isang nakaw. Ito ay matapos na ngayon ang isang donasyon ng simbahan ito, Kuya Arnold, dito sa ito na-aresto nga ito, Kuya Arnold, dito sa bayan ng General Trias, Cavite. Ang isang lalaki na umano'y kasabuat sa pagnanakaw sa isang simbahan diyan sa Lian, lalawigan ng Batangas, matapos nito ipagyabang ang dala nitong malaking halaga ng pera kagabi ito, Kuya Arnold. Mhm. Kinilala ang suspect na si alias Roland. Oy, tukayo ko pa ito, Kuya Arnold. Ngay. Isang 32 anyos na kasalukuyang nasa kustudiya na ng General Trias Component City Police Station. Ayun sa ulat, Kuya Arnold, pumasok ang suspect sa isang warehouse sa barangay Manggahan, General Trias, Cavite, na may dalang sling bag at eco bag na puno ng pera at mga sobre na may tatak pa ng simbahan. Agad na rumisponde ang pulisya. Bandang alas 6 na kanilang umaga, Kuya Arnold, nang tinanggap pa umano nga tumakas, ngunit nabigo ito. Sa investigasyon na, Kuya Arnold, inamin ng suspect, ang pera ay mula sa isang simbahan dyan sa Batangas. At tinuro naman ang kasama nito na si alias Toto bilang utak sa naturang pagnanakaw. Nakumpirma naman ang mga nakuhang donasyon ay mula sa St. John the Baptist Church dyan sa bayan ng Lian, lalawigan ng Batangas. Sa ngayon, Kuya Arnold, ay makakasuhan ito at ito ay nakaditi na ngayon at sa General Trias, Cavite, at pansamantala muna itong ikinulong at anumang oras ay dadalhin ito dyan sa bayan ng Lian, lalawigan ng Batangas. Mula para dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L. Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa KB sa RMM News. Diaryo na, TV pa. Maraming salamat, Baki Goron. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Calabarzon area dyan sa Cavite. Thank you, Kuya Lando. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng malagang mga balita. PH, US muling pinagtibay ang alyansa. Nangako na ipagtatanggol ang kalayaan sa paglalayag. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan,
PHUS muling pinagtibay ang alyansang nangako na ipagtatanggol ang kalayaan sa paglalayag. Round 1. Ready, go! Muling pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ilang dekada na alyansa at nangako na ipagtatanggol ang kalayaan sa paglalayag at legal na paggamit ng mga karagatan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, sa joint statement na inilabas ng US Embassy sa Maynila nitong Martes, isang araw matapos ang 12 bilateral strategic dialogue na ginanap sa Maynila, sinabi ng mga otoridad na ang illegal, mapilit, agresibo at mapanlinlang na aktibidad ng China sa West Philippine Sea ay nagbabanta na kapayapaan, katatagan at ekonomiya ng Indo-Pacific at iba pa. Binigyan din ng dalawang panig ang kanilang hindi na natitinag na pangako na itataguyod ang isang malaya, bukas, maunlad at ligtas na Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa para sa soberanya, integridad ng teritoryo, international na batas at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang pahayag ay nagbabasa, sinabi nito na sa kapwa nangako ang Pilipinas at US na pananatili ng isang mapagbantay na posisyon sa Indo-Pacific upang maiwasan ang labanan habang bumubuo ng mabigat na hakbang kasama ang pagpipigil upang mapanatiling bukas ang mga daanan ng dagat at hindi napapailalim sa arbitraryong kontrol ng isang bansa. Ang kolektibong pagtatanggol ay kritikal na pagtatanggi at pagpigil sa pagsalakay saan man sa First Island Chain, sabi nito. Binigyan diin ng pahayag ang mahalaga ng kalayaan sa dagat na ibinibigyang diin ang suporta para sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paglipad walang hadlang na legal na komersyo at iba pang mga illegal na paggamit ng dagat para sa lahat ng mga bansa. Muling pinagtibay nito ang 1951 United States Philippines Mutual Defense Treaty na nagsisilbing founding document ng alyansa na muling pagsasaad na ang kasunduan ay sumasaklaw sa mga armadong pag-atake laban sa mga armadong pwersa, sasakyang panghipapawid at pampublikong sasakyan dagat ng dalawang bansa, kabilang ang mga kanilang mga Coast Guard saan man sa Pasipiko, kabilang ang West Philippine Sea. Nangako ang dalawang panig na palalakasin ang kamalayan sa maritime domain, palawakin na ang magkasanib na pagsasanay tulad ng balikatan at palakasin ang kooperasyon sa mga kaalyado, kabilang ang Japan at Australia upang mapigilan ang aggression at matiyak ang bukas na mga daanan sa dagat. Kabilang sa pangapangunahing milestone ng bilateral cooperation ang mahigit 500 joint military exercises ang enhanced mula sa exchange mula sa noong 2024 ng taong nakalipas ang deployment ng mga high-end ng kalayaan tulad ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System at ang pamumuhunan ng US sa infrastruktura ng depensa ng Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Sa larangan ng ekonomiya, muling pinagtibay ng mga kaalyado ang pangako na palakasin ang Luzon Economic Corridor, palawakin ang mga critical na kadena ng supply ng mineral at paunlarin ang infrastruktura ng enerhiya at nuclear upang suportahan ang pangmatagalang seguridad sa rehiyon. Ang mga lugar na ito at sumusuporta sa parihong pagpigil sa pamagitan ng pagbabawas ng mga estratehikong kahinaan, pagpapakita ng pangmatagalang pangako sa soberanya ng Pilipinas at pagsuporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
mababasa ng magkasanib na pahayag, samantalang nangako rin ang dalawang panig na ipagpapatuloy ang kanilang mahigpit na kooperasyon laban sa terorismo, habang tinatalakay naman nila ang matagal ng pakikipagtulungan upang itaguyod ang bilateral at regional na kooperasyon sa mga isyong pangkapayapaan, seguridad at binibigyang diin ang kanilang pinagsamang determinasyon na labanan ang international na krimen, ang mapanganib na daloy ng druga at kawalang katatagan na dulot ng illegal na imigrasyon, gayon din upang itaguyod ang kalayaan at pamamahayag at iba pang karapatang pantao. Sa huli, binigyan diin ng dialogo ang kahalagahan ng multilateral na kooperasyon, lalo na bilang pamumuno ng Pilipinas at Association of Southeast Asian Nation ngayong taon. Why, thank you. Muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako na sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, kabilang ang Taiwan. Straight at marinig, tinutulan ang paggamit o banta ng persa laban sa soberanya ng anumang estado. Sumang-ayon din sila sa magsagawa ng dayuhang ministeryo ng Territorial Policy Dialogues na sa Japan at panatilihin ang mahigpit na koordinasyon sa mga ibinahaging prioridad sa buong taon upang matiyak ang isang ligtas, maunlad at matatag na Indo-Pasipiko. Why, thank you. 13 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, LTFRB binanggit ang 116 na operator sa crackdown kumpara sa sirang PUB terminals. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, ipinatawag at binanggit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kabuang 116 na operator ng public utility vehicle terminal sa buong bansa bilang bahagi ng pagsugpo nito sa mga sirang pasilidad sa transportasyon. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na sa ngayon ay ininspeksyon ng LTFRB ang 243 o 243 bus at iba pang PUB terminals upang pilitin ang mga terminal manager at operator na sumunod sa mga pamantayan ng gobyerno at magbigay ng mas komportabling serbisyo sa mga commuter. Sa kabuang 116 na inisyo ng SUCOS order at notice to comply dahil sa maraming paglabag, kabilang ang hindi sapat na tirahan mula sa panahon, hindi gumagana ng mga banyo at maliliit na espasyo na nakakompromiso sa kaginawan at kaligtasan ng mga pasahero. Malinaw ang kasunduan, pinahintulutan sila ng gobyerno na magpatakbo ng terminal sa kondisyon na magbibigay sila ng mga pangunahing pasilidad upang matiyak ang kaginawan at kaligtasan ng mga pasahero, sabi ni Mendoza. Natagpuan din ng iba pang mga terminal na lumalabag sa mga regulasyon sa mga hakbang sa seguridad, pati na rin ang mga tampok ng pag-akses para sa mga senior citizen at person with disabilities. Hindi kami mag-aatubili na isara ang mga operasyon ng mga terminal manager na ito na ang ilan ay konektado sa mga kumpanya ng transportasyon, sabi niya. Ang ilan sa mga pinakamasamang halimbawa. Why, thank you. Ay sinabi ni Mendoza na sa mga terminal na maniningil ng mga pasahero na gumagamit ng mga comfort room. Ipagpapatuloy ng LTFRB ang kanilang compliance inspection na may layuning wakasan ang misplaced
mentally of terminal managers and operators of taking their passengers for granted. Sa partikular, patuloy na magsasagawa ng random at surprise inspection ang mga regular office ng LTFRB sa mga terminal. Sa ngayon, ang LTFRB ang gumagawa ng pinakamaraming inspection sa Metro Manila na may 40 terminal na. Ininspeksyon na sinundan ng Central Luzon at Northern Mindanao na may 30 bawat isa. Sa Calabarzon naman na may 27, magpapatuloy ito dahil ang layunin ay gawing new normal ang pagsasagawa ng regular na inspeksyon. Ito ang obligasyon ng LTFRB sa mga Pilipinong commuter at susundin namin, sabi ng hepe ng LTFRB. Why, thank you. 17 minuto makalipas ang ganap na 10:00 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News. Diaryo na TV pa. Alright mga kababayan, nagbabalik ang ating Kasado Patroller ng Calabarzon area, si Kuya Lando Luto, si Double L, upang ihatid niya ang malagang balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman po. May kinalaman hinggil po dito sa hinggil dito sa ito Kuya Lando, senior citizen rescue after 2 hours hostage taking and naikabite. Oh, wow! Ang lahat pong ng detalyeng iyan ay magmumula po sa ating Kasado Patrol 25. Alright, stand by report. Kasado Patrol report. Alright, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25. Ito po mga kababayan, ay hinggil nga po dito sa senior citizen ratio. Yan, nako, ay hostage taking and naikabite. Ang lahat ng detalye ay magmumula kay Double L. Alright, Kuya Lando Luto. Good morning muli. Yes, thank you very much, Arnold. At muli sa aking pagbabalik. At police rescue in a 71 years old female, a senior citizen, who was taken hostage by man recently separated from his live-in partner in Barangay Malainin, Naikabite. Authorities said that at around 9 p.m., the 30 years old suspect forced entered the victim's home while armed with a knife and carried out at the hostage taking. Was report verified, claiming that 2 men were chasing him and intended to kill him. He locked the elderly woman inside the house and prevented from leaving police. Lieutenant Colonel Jefferson Ison, a chief of police of Naik Municipal Police Station, said the suspect demanded to speak with his sibling and his live-in partner. Police authorities said this feud had earlier occurred between the suspect and his partner. The suspect also requests the presence of their barangay captain for negotiations. However, despite efforts to calm him down, he refused to surrender, prompting police to enter the house. At around 11:48 p.m., for after more than 2 hours, the hostage taker situation was resolved and the suspect was arrested. He is now facing charge of a slight illegal detention under the revised penal code. The hostage victim was unharmed the incident. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Cavite Police, ligtas ka, Kuya Arnold. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa TV sa RMM News. Diaryo na, TV pa. Maraming salamat at back to you, Kuya Arnold.
Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol. 25 mula pa rin kay Double L. Kuya Lando Luto, thank you Kuya Lando. Inihatid ng oras ay 21 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Inihatid ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, shout out kay Kuyang Stephen Sabati Aludo. Yan ang ating pong butihing PRO ng Region 3. Magandang umaga dyan sa inyo, lahat dyan sa Studio 4 with Kuyang Paul Aludo. Anyway, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga balita. Round 1. Ready, go! 3-day police operation net 111 milyong piso illegal na droga smuggled na sigarilyo. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng Philippine National Police ang 119 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at smuggled sigarilyo at naaristo ang 27 most wanted person mula February 14 hanggang 16 sa isang ulat nitong Martes. Sinabi pa rin ng PNP na inaristo ng mga unit ng pulisya ang 26 na Pilipinong tumakas at isang dayuhan dahil sa malubhang pagkakasala tulad ng panggagahasa, pagpatay, prostrated murder, statutory rape, qualified rape at minor cybercrime violations at illegal drugs related offenses. Matagumpay ding nabuwag na mga unit nito sa iba't ibang rehiyon ang mga linya ng supply ng droga sa pagre-recover ng illegal na droga na nagkakahalaga naman ng mahigit 74 na milyong pisong halaga at na-intercept ang mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga naman ng mahigit na 25 milyong piso sa panahong iyon. Binigyan diin ng PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang Philippine National Police ay nagpapanatili ng agresibo at disiplinadong pagpapatupad ng mga operasyon. Sa loob lamang ng 3 araw, sabay-sabay nating naipakita ang lakas ng ating kampanya laban sa mga wanted persons, illegal drugs at smuggling. Ito ay malinaw na patunay na mas pinaigting natin ang pamamahala ng police operation sa buong bansa. Sinabi ni Nartates na sa isang pahayag sa Benguet at Mountain Province. Binunot at sinunog na mga unit ng PNP ang mahigit 74 na piraso ng polyground marijuana plants kasama ang daan-daang kilo ng pinatuyong tangkay at dahon ng marijuana na may pinagsamang halaga na 49 o 49.7 milyong piso. Isang kapansin-pansin sa paggaling ang naitala sa Sandanga Mountain Province kung saan natuklasan naman ng mga operatiba ang dalawang inabando ng sako na naglalaman naman ng marijuana bricks at packaged marijuana na may kabuang timbang na 20 kilo na nagkakahalaga naman ng 2.4 milyong piso. Mahalaga rin ang naitala ng PNP laban sa shabu trafficking. Isa na pinakamalaking paghatid ay naganap sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan inaristo ng mga operatiba ang isang South African national na may hawak ng 6 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 40.8 milyong piso. Sa Iloilo naman iwalay na by bus operations ang nagresulta sa pagkakaaristo naman sa 4 na individual kabilang ang 3 high value individuals at na-recover ang mahigit 532 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 3.6 milyong piso. Hindi lang ito tungkol sa mga pag-aristo, ang mahalaga ay ang pagputol ng linya ng supply. Ang bawat kilo ng illegal na droga na nasamsam natin ay nangangahulugang
nailigtas ang buhay ng protektado ang mga komunidad, sabi ni Nartates. Nagbigay din ng mabigat na dagok ang PNP laban sa mga smuggling network na narang ang malaking dami ng smuggled na sigarilyo sa iba't ibang operasyon. Sa Malabang, Lanao del Sur, nakumpiska naman ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 4.28 milyong piso at naristo ang 2 suspek. Sa Siucon, Zamboanga del Norte, inaristo ng mga otoridad ang 3 suspek at nakumpiska naman ang 32 kahon ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga naman ng 1.83 milyong piso. Ang pinakamalaking pagsasamsam ay isinagawa sa teritoryo ng karagatan na Santa Cruz Island, Zamboanga City, kung saan naristo ng mga operatiba ang 280 master cases na smuggled cigarettes na nagkakahalaga naman ng 16.4 milyong piso at naristo ang 2 suspek. Tinimok ni Nartates ang publiko na patuloy na suportahan ang mga operasyon ng pagpapatupad ng batas sa pamagitan ng pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad, paggalaw ng kriminal at illegal na kalakalan sa kanilang mga komunidad. Why, thank you. 27 minuto makaraan ang ganap na 10:10 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagtatanghal sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at impormasyon. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang inyong Kuyang Arnold, Acevedan Namuko. At syempre, kahit hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado naman po na ito ay inyong maasahan. O, tinatawan-tawanan nyo lang ako, ha? Okay, sige. Tuloy-tuloy na po, mga kababayan. Siyempre, shout out kay Sister Jean Serna at Kuyang Stephen Sabate Aludo. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. At siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan po diyan sa iba't ibang area at dako po ng Katagalugan. Sa iba't ibang dako po at area ng mga Kailokanuhan, sa mga Kabisayahan, at mga Kamusliman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Air Defense Component nakatingin sa artillery arrangement ng PH Army. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin kay Philippine Army Chief Lieutenant General Anthony Navarrete, ang Army Artillery Regiment ay muling isasaayos sa Artillery Command at magtatampok ng Air Defense Capability. Army Artillery Arrangement magiging Artillery Command, so dadag din tayo ng higit pang mga kakayahan. Sa pagtatanggol sa taas naman yung dagdag natin doon sa artillery, sinabi niya sa isang panayam sa mga piling reporter noong Lunes. Sa kasalukuyan, ang Army Artillery Regiment ay nilagyan ng iba't ibang mga howitzer at mortar system na ginagamit upang suportahan ang mga tropa sa larangan. Ang ilan na mga mas nakikitang armas nito ay ang Atmos 155mm self-propelled howitzers, 155mm truck, howitzer 155mm Taud, howitzer 105mm Taud, howitzer 81mm at 60mm mortars upang pangalagaan ng ilan. Sinabi rin ni Navarrete na tinitingnan nila ngayon ang medium range ng mga sistema na armas para sa kanilang iminumungkay mga kakayahan sa pagtanggol sa hangin.
Sa Army, it's more of medium range yung pinaplano natin, strategy command na yung bahala sa long range, sabi ni Philippine Army Chief. Hindi niya tinukoy ang mga sistemang sinusuri nila para sa kanilang mga air defense system para sa mga kadahilan ng pangseguridad. Ngunit sinabi niya na ang mga ito ay pinaghalong mga baril at missile system. When you say air defense system, kasama yung anti-air, anti-drone within our land domain, sabi ni Naparete. Idinagdag ng pinuno ng Philippine Army na patuloy silang gumagawa ng mga reforma sa organisasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng modernong digmaan. Kaya mayroon kaming muling pagsasayos sa mga tuntunin ng istruktura, sa mga tuntunin ng pagbubuo ng mga konsepto, sa mga tuntunin ng kagamitan, pagsasanay, sabi niya. Ayon pa rin kay Philippine Army spokesperson Colonel Romy Dimaalan na panayam ng Philippine News Agency hangad ng Army na bumuo ng air defense capability na magbibigay daan na sa serbisyo ng suporta ang comprehensive archipelagic defense concept na ngayon ay sinasagawa ng mga puwersang militar ng bansa. Nag-aalo kami ng mga kakayahan sa pagtatanggol sa hangin. Ito ay hindi lamang para sa proteksyon ng puwersa, kundi pati na rin upang i-protect ang aming puwersa sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone, sabi ni Dimaala. Ito ay bilang tugon ng mga katanungan ng PNA kung ang serbisyo ay nagpaplano na kumuha ng mga armas at platform na idinisenyo upang ma-neutralize ang banta na nagmumula sa himpapawid. Ang KADSI ay isang estratehikong pagbabago upang saan inatasan ang AFP na ipagtanggol ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas kabilang na ang 200 nautical miles ng ASC nito. Malakas na kakayahan sa pag-aalaga ng hangin. Sinabi pa rin ni Dimaala na ito ay magpapahintulot sa Philippine Army na magsagawa ng mga misyon bilang suporta sa KADSI. Nang tanungin tungkol sa mga posibleng platform na balak makuha ng PA o Philippine Army, tumanggi si Dimaala na magkomento dahil hindi siya alam sa mga talakayan. Why, thank you. 34 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. DENR nagtakda ng bagong patakaran silibring patent para sa mas mabilis na residential land titling. Round 1. Ready, go! Naglabas na ng bagong regulasyon ang Department of Environment and Natural Resources or DENR para mapabilis ang titulo ng residential land na ginagawang mas patas na proseso para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino na naninirahan sa lupang pampubliko na walang titulo. Sa isang news release nitong Martes, sinabi ni Environment Secretary Rafael Lutelian na inilabas na ng departamento ang DENR Administrative Order 2025-35 na may overhaul sa residential pre-patent system alinsunod sa Republic Act 10023 o ang Residential Pre-Patent Act of 2010. Nilinaw na mga update na patakaran kung sino ang kwalipikado bilang isang aktwal na nakatira na nagpapahintulot sa mga tagapamanang asawa, magbabalik sa dating Pilipino at mga taong pansamantalang naputol ang pag-aari dahil sa trabaho, kasal o kalamidad. Nagpapataw din ito ng 120 araw na panahon ng pagpuproseso para sa mga aplikasyon. Nagpapakilala ng electronic filing at tracking sa pamamagitan ng Land Administration and Management System. Philippines at pinayagan ang pinagpaliban na pagsusumiti
ng sertifikasyon mula sa Land Registration Authority hanggang 70 araw. Pinananatili din ito ang 150 pisong standardized application fee at tinatanggal ang mga gastos sa cadastral survey na nagpoprotekta sa mga aplikante, lalo na ang mga mula sa mga pamilyang may mababang kita mula sa hindi autorisado o labis na singil. Inayos namin ang isang sistema na nag-iwan ng napakaraming pamilya sa kawalan ng katiyakan sa loob ng napakatagal. Sabi pa rin ni Lotilla, ang isang pamamagat ay higit sa isang dokumento. Ito ay katatagan, dignidad at proteksyon mula sa pang-aabuso. Tungkulin nating tiyakin na ang pamamahala ng lupa ay mahusay at tumutugon sa mga katotohanang kinahaharap ng mga ordinaryong Pilipino. Sinabi pa rin ni Lotilla na ang hakbang na ito ay tumutugon sa matagal ng mga bottleneck na naantala ang mga proyektong pang-infrastruktura, komplikadong mana at nag-udyok na mga alitan sa pag-aari sa buong bansa. Bukod pa rito, ang mga bahanay na walang titulo ay hindi maaaring gamitin bilang loan. Collateral, komplikado ang muling pagtatayo pagkakatapos ng mga kalamidad at maaaring hamunin ang mga oportunista na nag-aangkin. Samantala, binigyan diin ng DNR ang kagyat na reforma sa pamamahala ng for sure habang ang mga coastal zone ay naharap sa tumataas na banta mula sa pagbabago ng klima, storm surges at unregulated development. Ang pagpapalakas ng pamamahala sa Pure Shore ay itinuturing na mahalaga sa pagprotekta sa mga pampublikong lipunan, sa baybayin, pagsuporta sa mga ekonomiya sa baybayin at pagpapabuti ng katatagan ng klima para sa milyon-milyong Pilipino na naninirahan sa baybayin ng bansa, sabi ng kagawaran. Wow, thank you. 39 na minuto makalipas ang ganap na ika-10 ng umaga. Senado tatalakayin ang kaso ni Go bato sa ICC sa Cocos. Round 1. Ready, go! Magsasagawa ng Cocos ang Senado para talakayin ang hakbang ng International Criminal Court or ICC Office of the Prosecutor na tinukoy sina Senador Christopher Lawrence Bongo at Ronald Bato de la Rosa bilang mga umano'y co-preparates ng mga pagpatay na naganap sa panahon ng kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa illegal na droga. Sa isang panayam sa telebisyon noong Martes, sinabi ni Senador Bam Aquino na ang usapin ay tatalakayin muna ng Kamara habang hinihintay ang formal na aksyon mula sa ICC. Pag-uusapan po namin yan bukas, magkukukos yata kami pero unang-una ihintayin po muna siguro natin ang formal na deklarasyon ng ICC sa February 23 kung ano ba talaga yung andiyan, sabi niya. Inulit ni Aquino na ang kaniyang posisyon na ang mga kaso na kinasasangkutan ng umano'y extrajudicial killings ay dapat na litisin sa mga hukuman ng Pilipinas. Ngunit sinabi niyang iginagalang niya ang legal na proseso na isinasagawa na sa ICC. Ang kumpirmasyon ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatakdang magsimula sa Pebrero 23 at ang karagdagang pagdinig ay itinakda na sa February 24, 26 at 27. Wow, thank you. 41 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Hello, shout out kay Boss Miti ng
Oriental Mindoro. Magandang umaga sa mga Makatangay family po dyan sa lungsod ng Calapan. At sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan, napapagpalang umaga po ngayong araw ng Miyerkules. Samantala mga kababayan, 40 importers, brokers kinasuhan sa anti-smuggling campaign ng BUC. Round 1. Ready, go! May kabuuang 40 importers ng inisyadong consume brokers ang sinampahan ng kaso sa Department of Justice. Inulat ng Bureau of Customs noong Martes sa isang news release, inulat ng BUC na mula Hunyo 1 noong taong 2025 hanggang sa kasalukuyan, 14 na kasong kriminal ang isinampa laban sa 40 importers at kanilang mga kinatawan at lisensyadong customs brokers para sa paglabag sa Republic Act number 10863 o ang Customs Modernization and Traffic Act. Ang mga kaso ay kinasangkutan ng mga labag sa batas na aktibidad sa pag-aangkat kabilang ang technical na smuggling, maling deklarasyon at under violation ng mga kalakal na naglalayong maiwasan ang tamang pagbabayad ng mga tungkulin at buwis. Naitala rin ng BUC ang 4 na kriminal na nahatulan sa termino ni Commissioner Ariel Nepomuceno na nagmula sa mga kasong smuggling na isinampa sa mga nakaraang taon. Ang mga nahatulan na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milyahe sa pagpapatupad ng kustom na nagpapakita ng mga kasong isinasagawa ng Bureau ay maaaring maabot ang matagumpay na resolusyon ng hukuman, sabi ni Nepomuceno. Sinabi pa rin ng hepe ng kustom na mananatiling walang humpay ang kanilang kampanya laban sa smuggling at iba pang mapanlinlang na aktibidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na itaguyod ang integridad ng mga operasyong pangkalakalan. Kasunod ng direktiba ng Pangulo, masigasig naming aalisin ang smuggling at pandaraya sa kita at lubos naming pananagutin ang mga walang prinsipyong importer at broker para sa anumang pagtatangka ng dayain ang gobyerno, sabi niya. Sa pamagitan ng patuloy na pagpapatupad, patuloy na pag-uusig at pag-secure ng mga conviction, ang BUC ay nananatiling nakatuon sa pangangalaga sa kita ng gobyerno, pagprotekta sa mga lokal na industriya, pagtataguyod ng integridad ng sistema ng kalakalan ng bansa, dagdag niya. Why, thank you. Good morning po Kuyang Arnold Namoko ng Gabay at Patnubay. From Boss Miti. Maraming salamat Boss Mete sa iyong mahalagang mensahe. Siyempre talagang ang ating pong mga kababayan po dito sa ating Republika ng Pilipinas ay patuloy talagang nagbibigay kahalagahan sa ating mga Pilipino. Sapagkat sabi nga po ang mga bagay na nangyayari na mga pagsubok sa ating kapaligiran ay bahagi po iyan na ikaw ay isang mahalagang tao o mahalagang mamamayan ng ating bansa. Kaya kinakailangan po talaga na ang pagiging mapagkilala, palakaibigan at mapagpakumbaba, iyan po ay bahagi ng ating mayamang lipunan dito sa ating bansa. Undangan nga lamang po talaga, matindi ang korupsyon dito sa ating bansa. Na hanggang sa ngayon nga po, ang issue ng flood control project, GUS, ay hanggang ngayon ay hindi talagang natatapos o hindi na pa natapos-tapos. Bawat araw, bawat sandali, bawat panahon ay napakahalaga. Sapagkat sabi nga po'y
ang pag-usad o paggasto na siyang nagaganap araw-araw ay isang napakahalaga pong katulungan sa pangangailangan po ng kagipitan ng ating bayan. Kaya sana naman po sa lahat ng ating mga may kapangyarihan ay magkatulong-tulong na po at doon naman sa ating mga ordinaryong mga mamamayan ay makikikooperasyon po kayo sa ating pamahalaan. Samantala mga kababayan, bet umatras sa Antipolo Special Polls. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, umatras na si Lorenzo Juan LJ Sumulong III sa Special Polls para kumatawan sa ikalawang distrito ng Antipolo of House of Representatives. Sa isang post sa social media, nagpasya ang congressional aspirant mula sa Nationalist People's Coalition na bawiin ang kanyang kandidatura para sa espesyal na butuan sa Marso 14. Sa mga kabahayan ko sa ikalawang distrito ng Antipolo City, inihayag ko ang aking desisyon na huwag ituloy ang aking kandidatura bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo. Sa darating na halalan, sabi niya sa isang Facebook post noong Lunes. Ang hakbang na ito ay resulta na rin ng mga konsultasyon sa aking partido, ang Nationalist People's Coalition. Ang aking desisyon ay nakatuon sa pagkakaisa, kaayusan at patuloy na paglilingkod sa ikalawang distrito, sabi ni Sumulong. Sinabi pa niya na patuloy siyang nagsisilbi bilang miyembro ng Konseho ng Lungsod na nagsasabatas ng mga ordinansa, pagpapatupad ng mga programa at isusulong ang aking advokasya na tugunan sa mga pangangailangan ang kalusugan, edukasyon at kabuhayan, kaayusan, serbisyo, panlipunan at isang exclusive na lipunan. Patuloy po tayong magsusulong ng korupsyon at patuloy na isusulong ang mabuting pamamahala. Ang desisyong ito ay muling nagpapatibay sa aking paniniwala na ang pamumuno ay batay sa prinsipyo, hindi sa posisyon, dagdag niya. Anim na taya na lamang ang naiwan sa pag-alis ni Sumulong para sa posisyon ng kumakatawan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Danden Infante, Reden Llama, Maria Trinidad Caperma, Philip Conrad Acop, Nathaniel Lubigas Erbin at Paulo Tapales. Why, thank you. Alas 10:49 ng umaga. Samantala, pulis nahuli ang overstaying British national sa Romblon. Round 1. Ready, go! Isang fugitive British national ang naresto ng Romblon dahil sa overstaying sa bansa. Ayon sa Philippine National Police nitong Martes sa isang ulat, sinabi ng Police Regional Office Mimaropa, Chief Brigadier General Juvencio Badwa na si Andrew Charles Beaumont, 48 taon na naaresto sa Sitio Caballan, Barangay Agmanic sa Santa Fe, Romblon noong Lunes ng hapon. Ang dating guro at scuba instructor mula sa Hull, Yorkshire, England at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Agpudlo, San Andres, Romblon ay naaresto sa isang coordinated interagency operation kasama ang Bureau of Immigration dahil sa paglabag sa Republic Act No. 613 o mas kilala bilang Revised Immigration Act of 1940. Lumabas na pag-verify sa BI na dumating sa Bayamon sa bansa noong September 19, 2022 at ang kanyang huling autorisadong extension ng stay ay nag-expire noong Nobyembre 17 noong taong 2023. Ang matagumpay na operasyong ito ay sumasalamin sa kung ano ang maaari nating makamit sa pamagitan ng disiplinadong pulisya at malakas na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya.
Pinupuri ko at pinasalamatan ng aming mga kasusyo sa unit at ng Bureau of Immigration para sa mabilis na pagkipagtulungan sa na nagsisiguro ng isang legal na aresto at itinataguyod ang panuntunan ng batas, sabi ni Bada. Why, thank you. Siyam na minuto bago magika 10 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Anyway, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagtatanghal sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. Round 1. Ready, go! Anyway, mga kababayan, tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula sa Quezon City. 5 lalaki arestado sa bypass operation sa magkahiwalay na lugar diyan sa area ng Quezon City. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 40. Magmumula kay Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, stand by. Report. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang John Santosidad, Kasado Patrol 40 ng Quezon City. Alright, 4 na lalaki timbog, arestado sa bypass operation sa magkaiwalay na lugar. Ang detalye ay magmumula kay Kuyang John Santosidad. Kuyang John, alright, good morning. Kuya Arnold, arestado ang 2 lalaki sa bypass operation kahapon ng hapon ng mga Drug Enforcement Unit. Stasyon 13, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Nakilala ang 2 suspect, sina Marcia Bilin, 47 anyos, nagtrabaho bilang security guard. Janry Magaryo, 32 anyos, kapintero. Nakupiska ng mga operatiba mula sa mga suspect 5 pirasong plastic sakit ng hinalang sabo, 2 cellphone at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operasyon sa area ng Sitio Malamok Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Naharap sa kaso paglabag ang mga suspect Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Beltran. Samantala, Kuya Arnold, ngayon lang ng umaga, naaresto naman ang 3 lalaki sa bypass operation pa rin ng Stasyon 13, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Nakilala ang mga suspect sina Ronald Kamingaw, 34 anyos, Rio Alca, 26 anyos at dating nakulong dahil sangkot umano sa druga. Dib Milante, 38 anyos. Ang mga suspect, kapwa taga Barangay Payatas, Quezon City.
na-recover ng mga operatiba mula sa mga suspect. 16 pirasong plastic ng hinarang sabo, 3 cellphone, 1 coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operasyon sa area ng Santo Niño Street, Payatas East, Quezon City. Mandatory witness, Barangay Kagawad, P. Guarin, Barangay Official of Barangay Payatas, Quezon City. Naharap sa kasong paglabag ang mga suspect, Section 5 at Section 11, Article 2 at AUI 9165. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santos Casado, Patrol 40, nag-uulat para sa TVS RMN News, Diaryo na TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Quezon City. Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ganap na 3 minuto bago mag-11 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng ating malagang balita. Tayo po ay nasa ikalawa pa ring bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at mga impormasyon. Round 1. Ready, go! DOJ iginiit na may pananagutan sa ilalim ng batas ang mga codlers ni Atong Ang. Samantala mga kababayan, iginiit ng Department of Justice nitong Martes na ang mga taong nag-codling o tumutulong sa tumakas na negosyante na si Charlie Atong Ang na nakatakas sa pag-aristo ay may pananagutan sa kriminal sa ilalim ng batas. Inulit ni DOJ spokesperson Polo Martinez na ang sinumang tao na sadyang nagtatago o tumutulong sa isang tumakas sa pag-iwas sa pag-aristo ay maaaring managot sa kriminal na pananagutan para sa paghadlang sa katarungan o bilang kasangkot sa krimen. Depende sa mga katotohanan, ang pagtulong na sa pag-iwas sa legal na pag-aristo ay isang parusa sa ilalim ng batas, dagdag ni Martinez sa isang pahayag. Siya ang wanted sa mga paratang na nagmula sa pagkawala at pagkamatay ng maraming mga mahilig sa cockfighting ay nakaiwas sa pag-aristo sa kabila ng 10 raid sa loob ng 1 linggo na isinagawa ng mga opisyal ng patupad ng batas upang magatid ng maraming warrant of arrest na inisyo ng mga mababang hukuman. Isang korte sa San Pablo City, Laguna noong nakaraang linggo ang naglabas ng ikatlong warrant laban kay Ang. Bilyonaryong giving take-on ng Department of the Interior and Local Government ay nagdoble sa 20 milyong piso na gantimpala para sa anumang impormasyon sa hahantong sa pagkakaaristo kay Ang. Ang kanyang 20 co-accused kabilang na ang parehong dismiss na at aktibong mga opisyal ng pulisya ay lahat ay nahuli na. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Cambodian Ministry of Foreign Affairs ang international cooperation na walang tala ng pagpasok o paglabas ni Charlie Tio Hai Ang sa anumang mga checkpoints sa hangganan ng Cambodia. Why, thank you. Samantala, arestado sa espiya ng Mongolian, ipinakita ang matatag na piet sa pagprotekta sa seguridad ng mga tao. Round 1. Ready, go! Sinabi ni National Secretary Advisory Eduardo Año nitong Martes na nakatuon ang gobyerno sa pangangalaga sa pambansang seguridad ng Pilipinas na binigyan din ng pag-aristo sa isang dayuhan sa Zambales dahil sa mga aktibidad na may kaugnayan sa espiya. Gayon din, pinuri ni Año ang Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency
sa kanilang mabilis na magpasyang operasyon sa nahumantong sa pagdakip sa 30 taong gulang na Mongolian national na si Bold Erden Bold Biatar noong Pebrero 12. Itinago na nasabing dayuhan ng mamamayan na nag-enroll bilang aviation student ang kanyang background sa militar ay serbisyo sa People's Liberation Army. Lalo na ang kanyang lisensya sa jet fighter mula sa PLA, Air Force Aviation University. Ang ganitong hindi pagsisiwalat ay isang malubhang paglabag sa mga batas sa imigrasyon ng Pilipinas. Bukod dito, ang kanyang presensya at mga aksyon sa Zambales malapit sa mahalagang lokasyon ng militar ay malinaw na hindi naaayon sa kanyang layunin na manatili sa bansa. Sabi pa rin ni Anyo sa isang pahayag, sa panahon ng solo flight exercises kumuha si Bold Batar ng mga larawan sa himpapawid ng Eba Airport at sa lugar ng Palawig River. Habang ang Pilipinas ay nagpapanatili ng isang bukas at maligayang patakaran sa mga dayuhang mag-aaral at aviation trainees, sinabi ni Anyo na ang transparency, pagsunod sa mga kondisyon ng visa ay pagsunod na rin sa mga batas ng Pilipinas at hindi maaaring makipag-ayos anumang kilos ng maling paglalarawan. Pagtatago at aktibidad sa pagkukompromiso sa pambansang seguridad ay mahigit na haharapin anumang pagtatangka na samantalahin ang ating pagiging bukas. Linlangin ang ating mga otoridad o kumilos laban sa ating pambansang interes ay matukoy, guguluhin at sasampahan ang kaso sa buong lawak ng batas, dagdag niya. Nananawagan din ang nangungunang tagapayo sa safeguard ng bansa sa publiko na mananatiling mapagbantay at makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno sa naprotektahan sa bansa at kritikal na infrastruktura. Ang mga kahinahinalang aktibidad kabilang ng hindi may ipaliwanag na aktibidad sa impapawid ng militar at mga sensitibong lugar, maling paglalarawan ng pagkakakilanlan o background o hindi pangkakaraniwang pag-uugali na hindi naaayon sa pinapahayag ng mga layunin ay dapat iulat kaagad sa pinakamalapit na lokal na otoridad. Istasyon ng pulisya, tanggapin ng NICA o unit ng AFP, dagdag niya. Tiningnan din ni Anyo sa publiko na patuloy na palalakasin ng gobyerno ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng intelihensya, immigration, aviation at pagpapatupad ng batas upang matukoy, mapigilan at tumugon ng mapagpasya sa anumang banta sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Why, thank you. Alas 11:04 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. PDEA PNP operation sa Davao Net. 6.5 milyong pisong drugs sa 2 days crackdown. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng mga pulis at anti-narcotics agents sa Davao Region ang mahigit 6.5 milyong pisong halaga ng illegal na droga at inaresto ang maraming suspek sa operasyon mula Pebraryo 16 hanggang 17. Inihayag ng mga otoridad noong Martes sa isang pahayag. Sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 na inaresto ang mga ahente at tauhan ng Tagum City Police Office ang isang high-value target sa isang bypass operation sa barangay Kanukutan bandang alas 10:54 ng umaga noong Pebraryo 17. Nahuli ang suspek na si Mata, 34 na taon, na nagbebenta ng 2.5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17,500 pesos sa isang undercover agent. So follow-up search umabot sa 4,287 4,287,500 peso ang kabuang halaga ng operasyon mula sa operasyon. Naharap na sa kasong Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2022 ang suspect. Sinabi pa rin ni Brigadier General Leon Victor Rosete, Police Regional Office 11,
direktor ng pinagsamang operasyon mula Pebrero 16 hanggang 17 ay nagresulta sa pagsasamsam ng 326.9 gramo ng shabu at 4 na gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 2.2 milyong piso mula sa naunang naiulat na operasyon. Sinabi pa rin ni Rosete na ang pinagsamang 2 araw ng operasyon ay nagbunga ng kabuang kumpiskasyon ng druga na lumalabas sa 6.5 milyong piso. Ang mga resulta na ito ay sumasalamin sa pagsusumikap ng aming mga tauhan na sa lupa at ang malakas na suporta mula sa komunidad. Ang Police Regional Office 11 ay nananatiling matatag na naghahatid ng dekalidad na serbisyo ng pulisya, mabilis, tapat at madama ng mga tao, sabi ni Rosete sa isang post sa Facebook. Sa parehong panahon, ang anti-illegal gambling operations ay nakakuha ng 8 pag-aristo sa 1,485 pesos na bet money. Ang mga operasyon laban sa maluwag na baril ay humantong sa isang pag-aristo at pagsamsam o pagsuko ng 9 na baril na aristo rin ang 5 wanted na individual. Sinabi pa rin ni Rosete na ang mga nagawa ay nagpapatibay sa pangako ng Police Regional Office 11 sa kaligtasan ng publiko. Wow, thank you. Itong minuto makaraan ang 11 ng umaga. Ang boss sa Maguindanao Sur patay ang pamangkin ng alkalde, 2 ang sugatan. Round 1. Ready, go! Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur, isang ambos sa kahabaan ng National Highway sa bayan ng Davao, Saudi ang patuan noong Martes ang nag-iwan ng isang patay at 2 na sugatan kabilang ang kapatid ni Sheriff Agwak, Mayor Ahmad Ampatuan Sr., iniulat ng pulisya. Ayon pa rin kay Captain Estepe Salanggit, tagapagsalita ng Police Regional Office, Bangsamoro Tomos Region, sakay ang mga biktima ng itim na Nissan Libena na naglalakbay mula Cotabato City patungong Sharif Akwak nang bumahan sila ng isang puting minivan na walang plaka at nagpaputok ng mga assault rifle. Bandang alas 11 ng umaga sa kabila ng kanyang pinsala, ang driver na si Dato Mursid Ampatuan, pamangkin ng alkalde, ay nakarating sa isang checkpoint ng army sa Dato Unsay, ngunit kalaunan ay namatay sa isang ospital. Nasugatan sina Yasser Ampatuan, 49 na taon, kapatid ng alkalde, at Lemon Bangin, 36, residente ng Dato Hopper Ampatuan. Ginagamot na sila sa Bangsamoro Regional Medical Center. Nakaligtas si Mayor Ampatuan Sr. sa isang hiwalay na rocket-propelled grenade ambos sa Sharif Akwak noong Enero 25. Sinabi ni Salangit na hindi pa alam ang motibo at pagpatuloy ang investigasyon. Wow, thank you. 9 na minuto makaraan ang 11 ng umaga. Samantala, miyembro ng Lapi Crime Ring hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Round 1. Ready, go! Balitang mula ibang bansa, mula naman sa Tokyo, ipinataw ng Tokyo District Court nitong Lunes ang habang buhay na sentensya sa isang senior member ng Japanese crime ring na pinamumunuan ng mga individual na tinatawag na Lapi sa Pilipinas at nasa likod ng serye ng high-profile robbery at iba pang krimen sa buong Japan. Sa 4 na naaresto at ikinasuhan ng mga matataas na miyembro ng crime ring, si Toshiya Puhita, 41 taon, ang pangalawa na nakatanggap ng sentensya. Ang kanyang sentensya ay naayon sa mga kahilingan ng mga taga-usig ng publiko. Ayon sa desisyon, si Puhita ay kasangkot sa kabuang 7 kaso ng pagnanakaw sa Tokyo at 3 iba pang mga prefecture sa pagitan ng Oktubre noong taong 2022 at Enero
2023. Kabilang ang isang kung saan isang 70 taong gulang na babae ang napatay sa Kumae, Tokyo. Ang kanyang paglilitis ay kay lay judge ay nakatuon sa kung may tuturing siyang ko-principal sa mga kaso. Noong Lunes, sinabi ni Presiding Judge Sukon Tugari na si Puhita ay may mahalagang papel para sa kita ng organisasyon. Batay sa mga patutuo mula sa mga nasa ilalim ng tagubili ni Puhita at iba pang ebidensya, sinabi ng hukom na kinokontrol sila ni Puhita sa pamagitan ng pagtatasa ng kanilang mga kakayahan. Ibinasura ng korte ang paghahabol ng akusado na hindi siya nagbibigay ng mga tagubilin na salakay ng biktima sa kaso ng Kumae gamit ang sandata. Napagpasyahan ng korte na si Puhita ay isang co-principal dahil ginagampanan niya ang kanyang sariling mga tungkulin para sa karaniwang interes ng organisasyon. Inilarawan ang mga pagnanakaw bilang isang bagong uri ng krimen sa organisasyon na isinasagawa sa pamagitan ng remote control. Napagpasyahan ng hukom na ang mga krimen ay lumika ng malaking pagkakabalisa sa lipunan. Sa tatlong iba pang mga miyembro na inakusahan, si Tumunobu Uhima, 48 taon, ay nakatanggap ng 20 taong pagkakabilanggo at inapila ito sa Korte Suprema. Hindi pa nagsisimula ang mga paglilitis para kina Yuki Watanabe at Kyoto Imamura, kapwa 41 taong gulang. Why, thank you. Alas 11:13 ng umaga, kuyatid ng KBS RMN News, dyaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, nakuha ng Philippine Coast Guard ang mga eroplano ng US King Air para mapalakas ang kapasidad sa paghahanap at pagsagip. Round 1. Ready, go! Formal na sinimula ng Philippine Coast Guard ang pagbili ng 3 Beechcraft King Air turboprop airplanes mula sa Estados Unidos upang mapalakas ang maritime domain awareness at search and rescue capabilities ng bansa. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ni Philippine Coast Guard na ang pagkuha ng formal na pamamagitan ng isang liham ng alok at pagtanggap ng nilagdaan ni na Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Helgaban at US Assistant Secretary War for Indo-Pacific Secretary Upper John No sa isang bilateral meeting sa Makati City noong Lunes. Why, thank you. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mahalagang mga minsay sa ating mga kababayan. At siyempre sa lahat po ng ating mga nakikinig sa umagang ito, mabagpalang umaga po sa inyong lahat at naway laging maging malakas ang mga pangatawan ng bawat isa at maging malayo sa anumang uri ng pagsubok ng mga karamdaman. At siyempre hanggang dito na lamang po ang ating pagtatanghal at pansamantala po muling magpapaalam ang inyong abang lingkod. At mulit-muli ay magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga upang patuloy na magatid ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na naganap sa loob at labas ng ating bansa. At siyempre sa pangalan po ng ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendorinyong Midnight Boy, bagamat sabi nga'y hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay ng isang magandang araw ngayong araw ng Miyerkules, February Siyempre, ngayon pong araw ng Miyerkules, ika ngay February 18,
2026. Yan. Kaya nga po sa lahat ng ating taga-subaybay, naway lagi kayong manalangin at magdasal at makamtan ang masaganang blessing na nagmumula sa ating dakilang may kapal. Mga minamahal kong mga kababayan, sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko. Habang mabigyan naman ang may 110